Ang susunod na programa ay rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. The views and opinions expressed by the hosts do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the hosts, the show, the management, and the network. Isang magandang araw sa inyo lahat. Ako ang inyong host, Chris D. Mado. At ito ang The Rizal Show. Kung saan kakapanayin natin ang tatlong criminology student na nanggaling sa pamantasan ng Luzon ng Muntinlupa. Ano pang hinihintay natin? Welcome natin ang ating sa talk show na ito. So, pag-aaralan mo po. He looks calm and ready to drop bombs. Baso Lawrence ng Best Criminology ng pamantasan ng Luzon ng Muntinlupa. Is Manzano. Won't come out. He's choking how? Everybody's Baka pala si Nicole Manzano nagmula sa Ito na muli namin guest, Mr. Del Monte. He won't have it. He knows his whole bed. Ayan ito ang nakakabala sa Mr. Del Monte, BS Crim 2C, mula sa pamantasan ng Luzon ng Muntinlupa. Ngayong nakilala na natin ang ating guest, ano pang hinihintay natin? Simulan na natin to. So, first up, mag-isip po muna tayo lahat. Criminology student kayo, no? So, magsisimula tayo sa'yo. Basog, ano ang buhay sa PL Moon? Kasi naman, may mga marami na makakasalamuha. Yes, talagang gusto mo PL Moon? Siyempre naman, mahal-mahal ko. Yun. Mansano, ikaw, anong buhay mo sa PL Moon? Sa una siguro mahirap kasi isang week na kailangan papasok ka, tapos isang week na online, parang, pero nakasanayan na. Nakakapanibago lang ba? Yes. Maski ako, mas gusto ko rin talaga, face to face lagi kami kasi lagi ako may ba. Oh. Tapos yun, Del Monte, ikaw. Ako naman nagagalak na nalulungkot pag nalilate. Kasi may masi-masi na nagaganap. So, okay lang yun. Lagi naman gusto niyo namang criminology kayo eh. So, i-rate ko kayo, tatanungin ko ulit kayo. Rate PL Moon from 1 to 10, from 10 being the highest. Basog, 8. Sano? 9? 9. 7. 7. So, yun na nga. Nagsalita na ang mga estudyante sa PL Moon. Ayun ang kanilang mga sinabi. So, ito na. First question. Ano ang importansya ng Rizal Law para sa iyo as a criminology student and as a Filipino citizen? Yung mga pag-aaral sa mga akta, Daniel Rizal na para lalong maging critical ng ating pag-iisip at sa mga analysis. Yes. Mansano, ikaw naman. Para sa akin, ang Rizal ay tumutulong sa akin bilang estudyante na mas malalim ang aking pag-iisip at ang kultura ng kasaysayan ng buhay ni Rizal. Yo, medyo malalim, no? Hindi ko rin naintindihan yun. Huli na, Luis. Mahalaga sa akin ito malaman para hindi lang ako, pati mga kabataan, mga nagawang ni Rizal at mga ni Rizal. Yun. So yun, no, nalaman natin yung panayam ng mga criminology student ukol sa kanilang subject na Rizal Law. So bago yon, patalastas muna tayo. Sarap. Lakas ng sarap. Lakas ng tama. Red Horse Extra Strong. The number one dito tama. Drink responsibly. So welcome back sa ating talk show. So ayun na nga, nakapanayam na natin ang tugon ng ating mga guests. Ngayon naman, maghahanap tayo sa ating mga studio audience ng kanilang panayam sa importansya ng Rizal Law. Sino gusto sa inyo magsagot? O, ikaw, kuya. Sa pag-aaral ng buhay at mga prinsipyo yung ginagawin ni Rizal, ni-encourage sa mga estudyante na mag-isip tingin sa kanilang papel bilang responsableng mamaya. O, yun na nga, napakagandang sagot. So ako naman, no, yung itutugon ko ang aking panayam tungkol sa importansya ng Rizal Law. I personally, hindi ako criminology, so it means I'm a Filipino citizen. So yon, ang importansya ng Rizal Law para sa akin ay, kundi dahil kay Rizal, hindi naman
hindi tayo magiging Pilipino. Alam niyo kung bakit? Kasi sinakop tayo ng Espanyol. At kung hindi dahil sa mga bayani katulad nila Lapu-Lapu, Bonifacio, at lalong-lalo na kayo sa Rizal, ay hindi natin malalaman ang tunay na meaning ng kalayaan. At ayun na, dito na po nagtatapos ang ating talk show. Yun.